All the highest praise, honor, thanksgiving, power, might, glory belong to Jesus. Serve the Lord. Pagpagat mo din ng Diyos. May gabi ng bigay ng Diyos. So, may gabi kita kung sa kanato. Salamat sa laing Diyos sa kinabi na kita magdaday magkasibang kayo. Salamat sa bigay ng Diyos. O i-focus na tutungan kasanggan sa mga pagdaing prinsipal kayo. Salamat sa bigay ng Diyos. O sa pagsuot mag-apat. Dali ka rin mo na mga Diyos mo pala ng Diyos mo yung buwan sila ang kasyuta. Diyos na ba Diyos na sa atin na Jacob, Diyos na katabet at Diyos na Israel, Diyos na sa hanggang sa aming church, hallelujah. May gabi ang ipinamas sa pangalan ng Jesus. Salamat na Diyos na naingkaya sa kinabingin mong yata sa tago sa kanama Diyos. Alam kami mag-pag-init sa sabat na Diyos. Inato Diyos, hallelujah. Ikaw ka magabad ka na mo Diyos, hallelujah. Kung salamat na Diyos sa imong pagkuban sa tibok simana, pag-aping proteksyon sa tago sa kanamo, sa pag-hatag na pagtaas na kayo sa mga kinabiyo Diyos. Kung salamat na Diyos, hallelujah. Nga imong i-aping proteksyonan si beloved na mami, mga beloved children, sa ilang pag-travel agad. So, salamat na Diyos, hallelujah, na ikaw katunay nag-supply sa mga Panginoon. So, hinap na Diyos, hallelujah, ikaw magabal ka naman sa mga pag-daing kasi pag-imayan po salamat ka rin. Ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study ka rin sa mag-uli, bisan pa sa mga member verse mo ka na sa posting prayer sa ulit pang God, ikaw na nasa kaliwala. O ikaw, guide ka na mo, magpamana ka na mo. Tuloy kami Diyos, hallelujah. Hallelujah. Sa akin ang pagkabuhaton, tuloy kayo wala kayo may pumula ikaw. Tuloy kami sa presensya, Diyog kami sa mga Spirito Diyos. Ikan sa pagsulong sa pagkawaman God, hallelujah. Ang pingin kami, tuloy kami, kagaya kami, kumain panglawas sa mga blood pressure, heartbeat, nerve dysfunction kayo kung saan nasikas, kayo sa ito. Subalit sa mga problema siya po sa ito. Ang God, ang iampong isaling pasalamatan na mamadawat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, might, glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Verse 1. Alayhatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, magabi sa tanan, atong dayon, atong buhi, o tulay na Diyos sa Diyod po o atong songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise to our God. Every praise to our God. Every word of worship, one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. And praise to our God. God my Savior, God my Healer, God my Deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God
Yes,
so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. Now you learn to the cross. I'm glad to pay. I'm lost and afraid. I'm ready to the sky. Lord, I love your name on high. Lord, I lift your name on high. Now the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age ascend, and time is the God is real. Father, see the Son, the light and the way, the light and the way. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name of how great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great
Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama, puso ko ikaw kasama. Ang tumihan na malapit na sa iyo sa bibig. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Hindi ko nagilan sa buhay ko, Ama. Puso ko ikaw kasama rin, at tumihan na tumamagdan sa iyo ay sa bibig. Hindi mapigilan na ika'y masalamatan. Hindi ko nagilan sa buhay ko, Ama. So I go above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's a way to measure what you crucified, lay behind a stone, you leave to die, you can't together like a rose, trampled on the ground. You took the fall and followed me all nature and all created things, all the wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known.
treasures of the earth. There's a way to measure what I truly into football and thought of leaving above like a rose scattered on the ground into football and thought of leaving above. Lumubog himaya sa langit kong sayuta ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na wala'y katapusan, O Diyos, awitan ko ang gugma mo. Lumubog himaya sa langit kong sayuta ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na wala'y katapusan, O Diyos, awitan ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, ay kumawag sa tanan, nagpuskang Ginoong sipaw mo at tanan. Ang gugma, ginagriyan ko ganito, ginaguri ko, O Diyos, kanino lamang. Ginoong Diyos, ay kumawag sa tanan, nagpuskang Ginoong sipaw mo at tanan. Ang gugma, ginagriyan ko ganito, ginaguri ko, O Diyos. Ang ginaguri ko, O Diyos. Ang ginaguri ko, O Diyos. Kanino Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. For thine is the thanksgiving and might belong to you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, kapag-atawa, mga panalangin mula sa taas ng Diyos ay sumasa atin sa gabi ito. Amen? Praise the Lord. Palpagan natin ang Diyos. May gabi sa tubig ng Diyos. O may gabi sa magkagusa ka natin. Amen. Thank you, beloved instrumentalist. O beloved song leader, beloved mami. So, salamat sa tubig ng Diyos na ibagutan ni mga kataan. I-ambingan ko ito siya ng taas sa tubig ng Diyos sa ibang simana. O itagaan ka ng chance. Lugway sa sinabuhi, kita magdaan sa pangalagan sa ating buhay ng Diyos. O dalago na tayo ngayon sa ating Bible study. Atin pong i-continue yung ating Bible study ang nakaraang Sabat. Ang ating pong last na Bible study ay tungkol sa pagpapalis, pagtanggal, pagbago, pagpalit ng bagong tipan sa pamamagitan ng mahal ng Panginoong Jesus. So, tinanggal ang mga Levita
tinanggal ang lumang tipan, ang pagkipagtipan ng Diyos kay Levi dahil hindi nasumpungan, tinanggal dahil hindi nasumpungan sa harapan ng Diyos na matuwid. Amen? So yan po yung lumang tipan na pinaluma, kasunduan na pinaluma, no? Yung Levita, ng mga Levita, kasama na po yung mga pare, saka yung mga manggagawa sa church. Kasi exclusive yan sa mga sa lahi ni Levi, ang pagiging pari at mga nasiwa sa church. At binabayaran sila ng Diyos yan, no? Pero hindi sila nasumbungan sa harapan ng Diyos na matuwid, kaya tinanggal sila. Ano binabayad ng Diyos dyan? Yung inheritance, yung ikapo, yung 11 tribes, yung bibigay ng ikapo, no? At ibinibigay sa mga Levita, sa mga pare, no? Hindi sila nagtatrabaho, pinapakain sila ng Diyos, magitan ng 11 tribes, yun po yung ikapo, yung inheritance para sa mga Levita. Bayad ng pangangasiwa sa ligtasan sa kanyang bayan. Pero, ulit-ulit natin sinasabi, at ulit-ulit din sinasabi ng Diyos na hindi sila naging matuwid. Kaya tinanggal sila. Pinagdan sila ng mahalapin ng Jesus. Yan po yung parabol, no? Na lagi natin sinasabi dito, yung pagpapadala ng mga tenan, ng mga katiwala, no? Sa ubasan ng Diyos o sa ubasan ng Master, pinatay. Yun yung mga propeta. Then sabi ng Master, siguro yung anak ko ang ipapadala ko. Sigurado akong hindi nila ito katangian kasi nangihingi ng pati yung Master, yung may-ari ng ubasan, sa mga tenant, sa mga sao. Pero pag magpapadala siya, pinapatay. Diba yun yung ginagawa ng mga propeta sa Israel, pinapatay. No? Yan. So, sabi ng Master, yung aking anak, ang ipapadala ko, sigurado ako, hindi nila ito sasaktan. No? Gagalagin nila ito, kasi anak ko ito. Anong ginawa? Nung ipinadala, pinatay din. Yan po yung mahalaga ng Jesus. No? So, pero wala po tayo sa puntong ang pagpapako, nandito tayo sa pagpalit ng tagapamahala sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. So, ang karugtong po ito, karugtong po, mga minamahal, no? Nandito po sa Matthew chapter 3. Nasa Malakay chapter 3 yun. Ang karugtong naman niya ay nasa Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 17. Pero hanggang ano lang po tayo ngayon. Tutuloy natin bukas. Kasi malalim na ang gabi. Hanggang verse 7 lang po tayo. So, ang title dito sa ating Biblia, sa verse na ito, ang pangaral ni Juan na tagapagbautismo. Sino nga si Juan na tagapagbautismo? Sino nga si John the Baptist? Anong sabi ni Jesus dito? Sino nga siya? Siya si Prophet Elijah. So,
Yung sabi tayo dito na wala nang susunod pa kay Prophet Malakay na prophet, maliban sa pangalan ng Jesus. Totoo po, tayo nagsisinungaling dito kasi si John the Baptist ay hindi mo consider na propeta na kasunod ni Propeta Malakay. Kasi siya nga si Elijah. Siya nga si Elijah. Kaya dati pa siyang propeta. Nagbalik lang siya. Kasi tinutupad niya ang mga sinasabi ng ibang mga propeta. Na bago dumating ang Messiah, mayroong mag-prepare. No? Dito na nga mga naman. Yan po yung sinasabi doon sa Bukong Malakay. Dito na po natin masasabi, malalaman, maunawaan kung sino yung mag-prepare. Ipapadala ng Diyos bago ang Messiah, bago ang mahal ng Jesus. Ito na po ang mga. So, chapter 3 doon, chapter 3 din dito. Kita mo yung mga sequence. Kaya sabi nga natin, verse 24, chapter 24 ng Matthew, yan po yung kasuklam-suklam, di ba? Yan po mga naman. So, 24 din ang sinasabi, nakaturo yung pagdating ng pagpaparusa ng Diyos. 2024, chapter 24, chapter 24 ng Matthew. So, kalahati doon sa book of Prophet Daniel. Kasi, chapter 12 doon sa book of Prophet Daniel. Then, ang kaganapan, kung ito itutuloy ng Diyos, ngayon, 2024 din. Nakita mo yung mga sequence niya, mga parang sinasadya niya. So, dito din, noong ipinag-aral, ang darating chapter 3 sa book of Malakay, ang ating pong pinag-aralan ng nakaraan. Dito din, sa karugtong niya, para malaman mo kung sino yung ipinapadala ng Diyos, chapter 3 din ang book of Matthew. Tingnan niyo yung sequence mga minamahal. So, umpisa natin ng minamahal. Hanggang verse 7 lang po tayo. At itutuloy natin bukas. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. So may mga tao para sa ilang Judea. Ito yung lugar kung saan naghahari bago pa sila sakupin ng mga Romano, naghahari dito si Herodes. Dito din yung nangyari na pinatay ni Herodes yung mga sanggol. Yan po mga naman kasi dahil nga sa kula na darating ang magiging hari ng mga Israelita. Tapos, mawawala na siya. Particularly, Hudyo, yung nakalagay. King of the Jews. Yung lugar na Judea, sa walang Judea, ibig sabihin, Juda. Yan po mga ganun. So, lahing Juda. So, yan po mga ganun. So, doon nangaral si Prophet John
the Baptist sa ilang na Judea. Ito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang pagkahari ng Diyos. Ganun din doon sa chapter 10 ng Malakay, ang tinutukoy doon paghahari. Ang paghahari. Paano ba ang paghahari? Yun nga, yung sinasabi natin yung pagpalit ng tagapamahala, administrador. Kasi kapag palitan na, no? Yan. Kailan ito nangyari? Nung nagtagumpay ang mahal ng Jesus. Nung nagtagumpay siya na sundin ang kalooban ng Ama. Saka ito nangyari. Kaya nung nangaraw ng mahal ng Jesus, yun pa rin sabi niya, maghahari ng Diyos. Malapit na maghahari ng Diyos. Yan pa rin yung pangangaraw niya, pa yung mga sinasabi ng mahal ng Jesus. Kasi buhay pa siya eh. Pag napagtagumpayan niya, ang pagpapako, kaya di ba, nung ipinako siya, sabi niya, it is finished. Natapos niya. So nagtagumpay siya mga minamahal. Kaya mula noon, naghahari na ang Diyos. Saan siya naghahari? Sa sangkatauhan mga minamahal. Kaya nga yung mga itinago po yan mga minamahal, itinago ng napakahabang panahon yung DNA na nakasulat ang God Almighty. So, bawat tao, sa DNA ng tao, nakasulat ang God Almighty. Nasa atin po. Naghahari po siya sa ating buhay. Kaya, kahit gaano kasama ang tao, kahit gaano kasama, nakakabalik siya. Nakakapagsisi siya. Dahil nga, nasa DNA niya, nakasulat ang Diyos. Nasa taas sa atin ang mga naman. Yan po mga naman. So, isinulat ng Diyos sa DNA ng tao ang kanyang pangalan. Yan po mga naman. Kaya naghahari ang Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Mula nung nagpapako ang mahal ng Jesus, wala namang ebidensya na maliban dito si mga nababasa natin na kung kailan yung reckoning point nag-uumpisa na isinulat yung pangalan ng Diyos sa ating DNA. Pero yun yung promise, di ba? Sabi ng ating dakilang Diyos, isusulat niya ang kanyang mga salita. Kasama na yung pangalan niya. Kasi salita yan. Yan po mga minamahal. So, sa panahon na napagtagumpayan ng mahal ng Jesus, I believe, this is my personal understanding sa ating mga binabasa, sa ating dito. Personal ko lang ito mga minamahal. Hindi ko po ito sinasabing may prueba ako dito. Personal kong understanding na yung mga sinasabi ito, paghahari, malapit ng paghahari ng Diyos, noong time na ipako ang Panginoong Jesus. Kasi naisulat, yung panampalataya sa puso ng tao. Kaya doon din sa aking palagay, naisulat sa ating DNA
ang pangalan ng dakilang Diyos. So itinago ko yan mga minamahal. Itinago ko yan ng mahabang panahon sa mga siyentes. Kaya po yung dahilan bakit gusto nilang sirain yan, baguhin, i-alter. No? Kasi hanggat nakasulat yan, no? Hanggat nakasulat ang name of God Almighty sa ating DNA, hindi magtatagumpay sa Satanas. No? Kasi yung iba, siyempre magiging masama, pero yung iba makakabalik. Hanggat buhay pa, may pag-aasa pa ang tao na makabalik sa paanan na ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng mga Diyos, di ba, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Ibig sabihin, ang mga makasalanan ang nangangailangan ng mga ngaral. Yan po ang ibig sabihin. Kaya, habang may buhay, may pag-asa. Kahit na masama ka, kahit na anong nagdaanan mo kasamaan, makakabalik ka sa paanan ng ating dakilang Diyos. Kaya yan yung anong sabi ni Beloved John dito, magsisi. Yan. So, kung hindi ka makasalanan, bakit ka magsisisi? Kung hindi ka makasalanan, kung hindi sila makasalanan, hindi makasalanan ng tao, bakit sinasabi ni Beloved John na magsisi kayo? Yan po mga minamahal. So, pilit nilang tinatago, pero hindi nila may tatago. Lumalabas pa rin, sinisingaw pa rin na nakasulat ang pangalan ng God Almighty sa ating DNA. At napakarami ng ginawa nila mga minamahal upang i-alter nila ang DNA ng tao. Sumubok na sila ng cloning. Pero nagtagumpay ba ang cloning mga minamahal? Nagtagumpay naman. Pero, anong part nila? Anong nangyari sa cloning? Bakit wala ng cloning ngayon? Kasi, hindi nila mapapaliwanag, hindi nila kaya i-explain bakit kapag kinuklon yung tao, namamatay bigla. Kapag kinuklon yung animal, namamatay bigla. Malusog. Malusog yung tao. Malusog yung hayop. Pagkatapos kinon. No? Pero, hindi nila mai-explain. Lahat ng mga scientists, walang makapag-explain bakit namamatay. Bigla. Kahit walang sakit. Kaya, failure yung cloning. Yan po mga minamahal. So, wala ka na marinig ng cloning kasi failure. Wala na. Iniwan na nila yung idea ng cloning. Bakit ang naman? Kasi tama yung dito sa Biblia. Tama din yung resulta ng examination sa DNA ng tao ng mga maraming mga scientists na nakasulat nga yung pangalan ng God Almighty sa DNA. Mayroon pong bawat DNA ay unique po mga minamahal. Hindi po magkapareho. Kaya kapag i-clone mo, halimbawa yung isang tao i-clone mo, magiging pareho. Dalawa na. No? Magiging dalawa na. Anong gagawin ng Diyos? Magpapadala ng Diyos ng angel of death. Diba? Kasi hindi pwede. No? Trinalis grace. Binayolate. Sinalansang ng tao yung dapat limitado lang. Hanggang dyan ka lang dapat tao. Huwag mong pakialaman yan. Yan. Kaya wala. No?
So hindi mo pwede na dalawang tao, kaya yung Simpson di ba Simpson, yung kanang series, no? Hindi galing sa Diyos ang kanilang wisdom. No? Kasi yung cloning doon, successful sa kanila. Pero yung cloning na totoo, yung pangyayari, hindi na successful. Kaya wala nang cloning. Kasi namamatay. So walang explanation na dahilan bakit namatay, malusog. No? Malusog yung tao, malusog yung hayop. Pero namamatay. No? Kaya yung The Simpson, nagre-relate po yan sa mga study lang, pero hindi galing sa Diyos na wisdom. Kung ano yung mga siguro pinapa-aware yung kamulatan ng tao tungkol sa darating dahil mayroong nag-i-invento, mayroong nag-ganyan. Kaya naging matulog sila. Sabi, nakakahula. Hindi naman nakakahula. O hindi naman sila manghuhula. Hindi mo sila manghuhula. Isa po natin dyan, evidence dyan, yung cloning. Kasi hindi naman successful yung cloning. Pero sa The Simpson, di ba, successful yung cloning. Di ba? Yan po mga ngayon. So, wala ka marinig na cloning ngayon. Kasi palpak. Kasi hindi naayon sa kabuban ng Diyos. Mayroon kasi tayong identity gawa ng Diyos. Hindi pwede maging dalawa. Isa lang talaga unique. Kaya, kung sino yung original, yun yung mabubuhay. Yung clone, mamamatay yun bigla. Yun yung nangyayari. Yan po ang namin. So, ngayon, gusto na sirain yung DNA. I-alter nila para tuluyan ng ang sanlibutan sa kamay ni Satanas. Hindi po mangyayari yan hindi naman sa ating bago dumating ang mahal Jesus. Hindi po mangyayari yan. Pagka dumating na siya, dadalhin na tayo doon sa langit, no? Saka pa yung mangyayari, yung mga kung ano yung mga ginagawa ng mga demonyo. No? Kasi hindi naman pwedeng mas mahigit na nila ang Diyos. Hindi pwede. Kaya yung, di ba, mayroon ngayong bago na may artificial na mattress, di ba, tube. Kung ano yung ginagawa, mga aparato, pwede ka nang hindi ka nang manganak, pwede ka nang magpupuntis ang babae, doon na lang. Babayad ka ng malaking halaga. Gusto mo maging singer yung anak mo, laki. Gusto mo maging magaling na pipilutin mo lang doon. Yung level ng kanyang, yung IQ, yan po mga naman. Pero hindi pa po yan tulad ng hindi pa natin alam kung anong mangyayari niyan, yung resulta niyan. Hanggang ilang taon lang ang bata o ang tao nangulat dyan. Kasi nga, mayroon hindi po kaya ng science yung proseso ng ating katawan, yung natural. Hindi po kaya yan ng science. Kasi integrated po yung ating system. Yung ating sistema natin sa ating katawan, integrated mga naman. At mayroon po siyang
signal doon sa kataas-taasang Diyos, yung ating brain. No? Yan po mga member. Na hindi pwedeng mangyari doon sa tube. Kaya, tulad ng cloning, yung cloning na magpatulog noon, ngayon yan na naman ang matulog ngayon, pero hindi natin alam kung anong resulta niyan. Yan ba ay papayagan ng Diyos? Yan ba ay i-bless ng Diyos? Kasi naniniwala ko mga na lahat ng bagay na narito sa mundo ay kontrol ng Diyos. Para pagka natin ito ng Diyos. Lalo-lalo na yung buhay ng tao. Lalo-lalo na yung buhay ng tao. Kaya nga, di ba, nung naging masama ang tao, nireduce ng Diyos ang kanyang lifespan. Di ba? Ang haba-haba ng mga buhay ng mga tao noon. Di ba? Meron nga umabot ng si Metusela, umabot ng 900. Amen? Oh. Pero dahil naging masama, ni-reduce 120. No? Pero may kondisyon yan. Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, aabot ka ng 120. Pero kapag ikaw ay abusado, hindi ka naglilingkod sa Diyos, 70 o 80 lang. Buti na kung aabot ka ng 70 o 80. Pero kapag naglilingkod ka ng Diyos kasi, Diyos na ang nagkukontrol ng ating buhay. Walang iba. Diyos lamang. Pero pag abusado ka, nag-drugs ka, nag-inom ka ng mga inumin ng mga alcohol na mga masyadong matatapang kasi abusado ka, hindi ka aabot ng kahit 70 o 80. Kasi nga, yan po yung sinasabi natin dito, kontrol ng Diyos. Magiging mahaba ang buhay mo kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng mahabang buhay. Yan po mga kapatid. May purpose pa yung buhay mo. No? Kahit na masama ka, pwedeng humaba yung buhay mo kasi may purpose ang Diyos sa iyo. Siya ang nakakala mo. Bakit? Diba? May mga demonyo ng mga tao na talagang masama. Mahaba yung buhay. Posible na pinapahaba yung buhay, natin ng Diyos na magsisi siya. Mahal siya ng Diyos. O di kaya gusto ng Diyos na mawi-witness niya yung mangyayari sa kanyang mga anak na mga masasama upang pagsisihan niya yung kanyang mga ginagawa. Ganyan po mga yun. So, going back to the test tube, baby, o cloning, di ba ang cloning, hindi nagtagumpay, yung test tube baby ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari after several years, no? Pagkatapos na mag-successful, naging tao. So, halimbawa, maging masama yan, kasi nga, hindi ayon sa kalooban ng Diyos sa morality na nandiyan sa DNA. Nakasulat kasi lahat yan eh. Magmamana. Paano magmamana? Ayon sa nakasulat sa DNA, yung bata na nasa test tube. Nasa test tube. Nasa tube. Paano magmamana yan? So,
Kaya personally, kasi ang Diyos, ang siyang makapangyarihan, walang ibang makapangyarihan sa buong universo, kundi ang Diyos lamang. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari sa ganyan. So ilang taon lang, anong mangyayari? Masama ba o mabuti ang magiging good citizen o demonyo yung lalabas niyan? No? Yan. Pagka anong desisyon ng Diyos, i-bless ba ng Diyos? No? Yan po. Yun po yun ang mangyayari. No? Kaya, sa patunay, palpak na yung kanilang intrude no? Sa boundary, no? Parang may boundary kasi. Lumampas ka sa boundary. Pinapakialaman mo yung hindi mo dapat pakialaman. Diba, yung cloning. Diba, lumampas sa boundary yan. Kaya, palpak, hindi bilinis ng Diyos. Kasi harmful. Harmful. Anong mangyari? Ang nuklong mo. Tapos dalawang tao na. Anong mangyari niyan? Gagawa ng masama yung isa. Pagbintangan yung isa. Diba? Yan po mga minamahal. Hindi kaya hindi bilis ng Diyos. So, yan po mga minamahal. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, marinig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Yan po mga sinasabi ni Propeta Isaiah tungkol kay John the Baptist na maghanda sa dadaanan ng Messiah. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamilyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot pukyukan. Natural, organic. Nagpuntahan sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea, at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binabautismohan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Ngayon, yung ilog ng Jordan, napakarumi na. No? Napakarumi na po ng minamahal at hindi na maganda. Pero noon, maganda yung ilog. No? So dahil sa masisira yung ilog, masisira kasi maraming mga factory, yung kanilang mga factory, no? Yung mga waste doon pupunta sa ilog, yung mga dumi ng mga sa bahay, sa mga kanal, sa mga imburnal doon pupunta sa ilog, kaya dumumi. At ngayon po mga minamahal, yung Quezon River mga minamahal na alam ko na nandito sa Pilipinas, naapektuhan na po. Yung Quezon River na sinasabi sa Biblia, yun po yung pinaka nagsusupply ng tubig sa buong daigdig, sa buong planeta.
Naapektuhan po siya dahil sa pagsira din sa kalikasan. Ginamit sa hydrogen, ano ba yan yung nagpo-produce ng ginamit ng tubig, nagpo-produce ng electricity, hydroelectric power, o ginana. Yan po mga kaibigan. Di hubas ang imbaka ng tubig sa ilog Pison. Pison River na nakalagay dito sa Biblia. Di hubas mga kaibigan. So, unsawa na pag-supply. No? Subot pasabot, magkaroon na ng napaka-problemang yung balance ng tubig sa buong mundo, supply ng tubig sa buong mundo, mga kaibigan. Kasi, iba kasi yung tubig na maalat, kasi iba din yung tubig na tabang. Iba din yung tubig na nagmumula sa ulan, na pumupunta sa ilalim at nagkaroon ng merong parang tangki sa ilalim ng lupa. Iba din yun. Kasi doon lang yun eh. Mababalagi lang yun doon. Pero yung tubig na ginawa ng Diyos na magsusupply, paikot-ikot sa buong mundo, iba din yun. Yun yung nagbabalance. Pero sinisira, ginagawang hydroelectric power. Kaya, maapektuhan ang buong mundo yung balance ng water. Kasi yung tubig na maalat, hindi pwedeng magpapacool down yan sa ating core. Kasi mainit ang ilalim, tapos tubig maalat, puputok mo yan. Puputok. Hindi po pwede. No? Kaya yung dagat, no? Kaya baka yan yung dahilan na dahil sa kakulangan ng tubig, umiinit na ating mundo, no? At masyadong mabilis yung paglaki ng land area. Kasi posibleng yung process sa ilalim ng ating yung core, kasi nagpo-process ng lupa. No? So, posibleng apektado na dahil sa kakulangan ng tubig. Kasi nga, ang Diyos nag-design nito eh. Sinira naman ng mga walang hiya ng mga negosyante. Sinira yung kalikasan na ginawa ng Diyos. Kaya, apektado. Noon sa panahon na ipinanganak si Pili, anak ni Iber, nakalagay dito sa Bible, nagkaroon ng dilubyo, nakahati ang mga kalupaan. Kaya yung ating mundo, yung ating mga lupa-lupa, sa Book of Genesis, ano na po yan? Isa. Hindi po yan nahahati-hati. Pero noong panahon ni Pili, nahahati-hati po. Ngayon, mayroon kayang dating na diversion dahil sa kakulangan ng tubig. Umiinit na ang mundo dahil sa yung mga tubig na dapat magbabalance, ginagamit ng Diyos para magbalance sa sanlibutan, hindi na makapagflow dahil ginagawang hydroelectric power plant. Or unsa pa na nga mga kuwan na sa ilang negosyo.
Kaya nga sabi ng Diyos, love of money is the root of all evil. Ano pong nangyayari dyan, mga minamahal? Because of love of money. Yan mga mayayaman. Dami na ng pera nila. Yan ang nadadala sa kakayan eh. Yung pera. Bakit pa talaga sisirain yung kalikasan? Yan po mga minamahal. So, marami namang paraan para mag-produce ng kuryente. Di ba? Bakit yan mga natural pa ang para malaki ang income? Para malaki ang income? No. Love of money. Hindi naman talaga ang pera ang evil eh. Love of money. Kaya nasisira ang kalikupan dahil sa hangul sa bahandi ang tao. Hangul sa bahandi. Kaya ngayon sira na yung balance ng water, ng tubig sa buong daigdig. Sira-sira na. Apektuhan na yung mismo ang Quezon River, hindi na makapag-supply sa apat na mga sanga-sanga. Yung isang Quezon River kasi po, nagsasanga-sanga yan, according sa Bible. Isa na yan yung Euphrates. Kaya yung Euphrates ba, yung Euphrates, wala ng tubig. Kasi yung Quezon River mismo, nakikituhan, yung balance, yung nagsusupply sa buong mundo. Diba? Dahil sa kasalanan. Love of money. Yan po mga. So kaya, aantayin natin ang parusa ng Diyos. Dito sabi, parusa ng Diyos, no? Pero hindi naman parusa ng Diyos ito sa lahat ng tao. Parusa ito ng Diyos, yung sinasabi dito, sa Book of Malakay, Book of Matthew, dito sa sinasabi ni Beloved John the Baptist. Parusa ito sa mga Levita. Tatanggalin kasi sila. So, patuloy tayo. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, tingnan mo mga naman, itong mga Saduceo, Pariseo, no? Hindi ko nabasa dito na itong Saduceo ay mga lahing Levita pa rin. Hindi. Kasi marami namang naging pare na hindi Levita mula ng mga kahangalan ng mga naging king sa Juda at sa Israel. Nag-appoint sila ng mga pare na hindi Levita para mag-serve sa kanilang mga Diyos-Diyosan na ginawa, yung mga Diyos-Diyosan tulad ni King Jeroboam. Yan po mga minamahal. At marami pang king. Gumagawa sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan. No? So, at nag-appoint sila ng kanilang mga pari. Yan yung Asherah, Baal, mayroon silang mga pari. No? Pero hindi mga Levita. No? Itong Saduceo, hindi ko na akong nabasa na ito yung mga Levita. Pero itong mga Pariseo, ito yung mga Levita kasi ito yung mga pari. Yan po. So, itong Saduceo, ito yung mga hindi naniniwala, action ito, no? Hindi naniniwala ng buhay after death, life after death. Pero yung mga Pariseo naniniwala na mayroong buhay kabila ng ating buhay ngayon. Life after death. So, sila naniniwala.
Sila yung mga Levita, yung mga Pariseo. So ano sinasabi ni Beloved dyan? Sabi dito, kayong lahi ng mga ahas. Ano sabi niya? Lahi ng mga ahas. Kasi sinabihan na lahi ng mga ahas. Pariseo, Saduceo. Kasi yung mga Pariseo, tinawag yun ni Jesus yan na pansyon. Para kayong mga pansyon. Yan po mga minamahal. So, tinawag din yata, parang nabasa ko, no? Mayroon din tinawag ni Jesus na mga ulupong ang mga Pariseo. Ulupong, iahas pa rin din, ulupong. So, pero dito, ahas talaga, sinabi ni John the Baptist. Kayong mga ahas. Kaya sinasabi natin doon sa ating Bible study noon sa Book of Malakay, sino yung papalitan, sino yung tatanggalin, sino yung paparusahan doon, at dito din may paparusahan, sinasabi ay ang mga Levita. Ang mga Levita mga ito. Ano sabi niya rito? Kayong mga lahi ng mga ahas, sino ang nagsasabi sa inyo na mga kaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Yan po mga minamahal. Yan yung sabi ko. Kaya ang parusahan, yung parusa na sinasabi dito ay para sa mga Levita. Kasi tatanggalin na sila. Kaya nakalagay doon sa Book of Malakay, sinasabi, sino makakatagal sa parusa na ibigay ng Diyos? Kasi sila paparusahan. Paparusahan sila, tatanggalin sila. Kaya ngayon, wala nang marinig na Levita. Wala na. Kahit na yung mga ibang mga tribe, parang ang narinig ko ngayon, Hudyo. Mga Hudyo. Wala na. Parang isa na lang tribe sa Israel. Hudyo na lang. Ayan po mga ngayon. So, mula na ako'y ipinanganak, hindi na ako nakarinig ng ibang tribe. Dito na lang magabasa sa Bible. Hudyo na lang ang narinig natin. So, hindi na natin alam kung sana yung ibang tribe ng Israel. So, paparusahan ang mga Levita. Ito po mga kaya sabi dito siya. Ito sabi sa inyo na mga kaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos. Mga ahas at tawag. Diba? So, yan po mga minamahal. Kaya bukas atin pong itutuloy ito at upang lubos natin maunawaan ang pagpalit ng administrador, ang pagpalit ng mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Awitan natin ang Diyos. You deserve the glory and the honor, Lord. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor.
we lift our hands in worship as you magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. We lift your hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. We lift your hands in worship as we magnify your name. You are great, you are miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you are miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Kampungan, daling mo na mga Diyos ng kailangan ng Diyos ng Pag-ibig. Magbuhat sila ang Spirit ng Diyos, Diyos ng Isang sa Suko, Diyos ng Espiritu Apostolis, Diyos ng Israel, Diyos ng Saan God sa ating Church. Kaya may naging pinamahal na mas ang sumusalamat o Diyos sa mga pulong, tutugan. Dahil kinimulong ikaw may Jesus ng pagkasing at kinagam sa nagpigil ko yung sinto. Padasing, mapalito ng tulugang sa pagsakyat. Kung tutulog ka namin sa mga pagpapagin mo pagpunta sa mga tulog. Diyos ang kami sa pagiging kumain, mag-isgay, pag-isgay, pamilya, church, sa mga tao, nasa palibot ka. O ayaw kayo pasakti o Diyos sa Diya. O hallelujah, hallelujah. Tinawag na pulong at sokso ng singkasing o magamit ini sa among pagkinagyo o sa mga puton o sa ko Diyos nalikining may magiling ka kong pagsalit niya kaya o Diyos kagpapadayan sa pagkanamon ay matibok kami ang tutug mo Diyos inawag mo kami sa among pagpadayan sa pagpangilin sa sapat ng Diyos ang mga pagdayan pagsimba paghimay pagpasalamat kanimo. Inawag Diyos, inawalan mo kami o Diyos, kailan, paunahan Diyos. O palagi ka Diyos, mag-aayos sa Espiritu. So para mga problema sa Espiritu. O sa Diyos, ikaw na mga tagos mo pinangan. Huwag mo atubag sa mga pag-aampo. Hindi wala kayo mahimok mula ikaw Diyos. Tabangin kami o Diyos, tayo kami pasanto. Tananggal ka niya, ang isa rin po salamatan. Lamang dapat sa unang Panginoon. All the high praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Verse 1. Salamat sa pagbiling Diyos. So, dalawag ka sa pamimigay ng memory verse sa atong kawal si Beloved Angel. Siyang magbigay ng unang magbigay ng memory verse.
All eyes praise. Glory and power and peace in the Master Jesus. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm, plans to give you hope and future. Zero 40 verse 13. Acts of kindness and charity are as lastly as eternity. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, who are called to be free, but do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let them make you serve one another. Proverbs chapter 21, verse 1. Do not neglect not Proverbs chapter 20, verse 7. Children are fortunate if they have a father who is honest and do what is right. Amen. Praise the Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Amen. Matthew chapter 6 verse 33. Judge Lord, pagpapayat ng Diyos. Salamat sa pagbilang ng Diyos na nagtagaan ka kinaugan sa itong panimbahang karon. Amen. O hinaon nga ang pagbilang ng Diyos mo ka nato sa tibugabi ang dalawang ba sa akong padayon sa pagpangilin sa Sabat, pagsimba, pagpadayon, panimayan, pagkasalamat sa pagbilang ng Diyos. Ginawa nga padayon ang pagbilang ng Diyos. Maghatag siyang tugmog kaluoy kay kanato. Ayawan mas kasultian, subar mga problema sa kasultian, dunggon sa pagkinalig sa mga pag-aampo, o hinaot nga gabayan ta kamunay sa pagbilang ng Diyos. O agakon ta kanunay. Kita niya pasanda. O hinausan nga walay nanghina naman sa atong pag-diapers ng himay ng Islam sa Pilipinas. Adlaw-adlaw sa atong mga kinabui, hinaut nga tanan, padayon nga nakapagpuri, pasalamat, adlaw-adlaw, buntag hapon sa atong pagbilang ng Diyos na itong requirement. Buntag hapon, kinanglan yun, makasimba, makapuri, maka-worship, makaday sa atong pagbilang ng Diyos. Amen? At nga, dasigong ka kung sa pagbilang ng Diyos. So, kita po, hindi kita magpabaya, kinahanglan nga maning kamot po ka nga padayon ka nga makadayon sa tubig ng Diyos, makapuri sa tubig ng Diyos. Adlaw-adlaw ng tabi. Amen? O maulitan namin nato para mapagpuntahan ta sa mga kamlotan ng Espiritu ko. O kami natin ni Beloved Angels siya mag-get sa closing prayer.
Father, praise the Lord, salamat mga Pinoy sa isang adlaw nga kami nakadahil kasinggal, Lord, salamat sa mga kurang palamugan na mag-isukay sa mga kasing-kasing, sa mga best friend mga Pinoy, salamat sa mga kurang, krasya at malang sa mga proteksyon, at tayo ba ng mga padahal, sumugong mag-krasya at malang sa mga proteksyon sa libog. Gabi o sa mata sa pagtago o sa pagkontinue sa sabaton o ginatod ka magpadayon ako sa masensya magpanong ginasod ka magbasalod sa mga salamat sa Panginoon Jesus. Menyesuaikan dengan membuat keawai kesalahan jisnya. Kita harus berapa kesalahan jisnya. Kita untuk kesalahan jisnya. Kita katakan pada perubahan kesalahan jisnya. Kita keluasan kesalahan jisnya. Untuk membuat kesalahan jisnya. Kita katakan pada perubahan kesalahan jisnya. Kita keluasan kesalahan jisnya. Sekian busuk kesalahan jisnya. Kalau benar-benar positif kesalahan jisnya. Itu berhasil masuk ke dalam kesalahan jisnya. Membuat penjelasan kesalahan jisnya. Seperti musim versus bacterias parasites kesalahan jisnya. Gumamang masuk dan melakukan mengobati gumamang ikan seumur sebelah dalam air melakukan. Jesus said, she says that mountain of life. Our dearest and natural Jesus is our shepherd, we shall not want. Thank you, Lord Jesus, always praise, glory, and honor, thanksgiving, Lord Jesus. In Jesus we pray and praise you. Jangan tayo sa shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.